Good morning, world! Magandang umaga sa inyong lahat, kung saan man kayo sa mundo. Ito ang ating ulam for today. Ito daw, talakitok. Akala ko nung una sapsap, pero makapal siya kaysa sapsap. Masarap ang talakitok, sabi ng tatay ko. Gawin nating pinabawan na medyo may asim. Kamatis, sibuyas, luya, at saka pechay. Si Louie Boy, busy na naman dun sa labas kung anong kinukut-kut-kut-kut. So guys, napanood nyo ng aming video kagabi. Oh, not kagabi. Kagabi at saka rin kanina. Ka-upload lang natin. Guys, pag meron ng ORCR ang ating sasakyan, pwede na tayong gumala. Right now, sa Pampanga lang. Kasi sabi, pag sa Maynila daw or sa ibang lugar, stricto sila. Huhulihin ka pag wala ka pang ORCR. So, wala pa tayong ORCR, but it should be anytime, no? May gitna isang buwan. So, chichikin ko kung bakit hanggang ngayon wala pa. Para makagala tayo. Kasi marami rin kami hindi pa napupuntahan. As of now, nandito lang kami sa Angeles. So, guys, let's have a good day! Sabi nga nila, pag umising ka sa umaga, pasalamat ka sa Diyos. Kahit anong mangyayari, kakayanin mo if God is with you. Okay, guys? Ito, guys, na-trim na namin. Yan, may korte na siya. Tingnan natin dito. Yan, may korte na siya. Pero medyo kalbo doon sa taas. Tsaka yung bilog na. Ito, naalisan na namin ng mga dahon-dahon sa ilalim. Kasi tumangkad na siya, oh. Ito, oh, may ano na siya, may korte. See, may korte na. Ayan, may korte na siya. Ayan, bilog na. Ayun, korte na siya, oh. Parang swirl. Ayun. Tapos, ang kalamansi natin, may mga bulaklak. Maliit lang siya, pero may bunga na. Nakakuha na kami ng 2 o 3. Ayan, meron na naman siya, oh. Ayan. Tapos yan, tinriman natin. Para maging healthy looking. Tapos si Louie Boy, nagdidilig. Na-enjoy niya pagdidilig. Nasaan ka, Ga? Ga? Hi world, good morning world. Ayun, yun. Ito, hindi pa na ano, oh. Hindi pa siya na... Hindi, titriman ko ngayon. Magtitrima. Oh, pwede rin kasi hindi pa mainit ngayon. Yeah. Ayun, oh, maraming naka... Pakita mo nga, yung mga nakausli. Ayan, oh. Yan. Yan, doon naalis na namin. Ayun. Dumating na kasi yung ano ko, yung pruner. Pruner. Kumusta na kayo? Tapos, ang ating sili, bibisitahin natin. Sili. Buhay sila. Lumalaki-laki na. Tagal. Paliwanag mo sa kanila, kasi madaling bilhin yan. Bibilin mo, mura lang. Ang sili. Oo. Kaya lang, mas gusto natin yung meron tayong pinipitas. Oo. Kain tayo, pipitasin. Oo, Pagka tama. marami, pwedeng ipamigay. Ganon din yung kalamansi. Yun ang masaya. Parang ano lang, yung feeling ba? Masarap yung feeling na pinipitas mo. Kung kakain ka, kukuha ka lang na isa o Yun ang gusto ko dati, ganyan sa amin. Pati okra, meron kami. Yun ang ginagawa natin dati, di ba? Oo. So, nung bata pa ko yung okra. Meron kaming upo. Hindi, doon sa sili. Ay, sa sili. Natutuwa ako yung ganyan. Pipitasin. Oo. Kaya huwag kayong magtaka, sabihin nyo, napakamura lang ng sili, tsaka anong kalamansi, nagtatanim pa kayo. Hindi, masaya yung kukuha ka lang. Yung bang, yung nasa sa loob mo, yung bang damdamin mo na tinanim mo, tapos pagka yung namunga na, doon ka nalang pipitas, doon ka nalang, you know. Gusto ko nga kamatis kasi mabilis lang mamunga ang kamatis. Kaya yung kamatis lang dahil kasi Nagiging bushy? Vine. It's not a vine. Ano lang siya, bushy lang siya. Yun nga, ayoko noon. Pero ako tungto ako sa kamatis kasi
ano, iba't ibang kulay siya, iba't ibang shade. Ang saya, ano yun, pitasin. Eh, saan mo nga itatanim yung dito? Diyan lang sa gilid. Wala kasi kami guys, malaking ano. Dito oh. Teka, magluluto na ako ga. Oh, sige, sige. Okay. Sige yung ano. Okay. Ingat. Thank you. Anong oras ka pwedeng kumain? Pagpasok po. Ay. Ano, hindi mo alam. Na-timingan mo ba? Okay. Okay guys, nagpakulo ako ng tubig. Kamatis, luya, sibuyas. Okay guys, oh. Luto na ang ating gulay, pechay. Right there. Mamaya ko na ilalagay pagkakainin na. Para hindi malanta. Meron na tayong ulam. Ay, May nagda-drive-thru na naman. pwede maka-order ng coffee, please. 3-in-1 or decaf? Kahit ano. Okay. Hindi maarte si Louie Boy. Basta ikaw naghanda. Aba, bongga. Sige. Hindi siya maarte kahit ano kasi may nag-comment. 3-in-1 dapat yung mga ano, mga kape na pabongga. Pero sige, hindi. yan lang decaf. Tika? Okay. Ito guys, hindi ko pa na-arrange yung mga dumating na ano. Hindi pa lahat, hindi ko pa na-arrange lahat. Yung mga dumating sa shipment. Itong kaldero, medyo bago-bago pa namin binili to bago kami lumipat dito. Inuwi ko kasi ang laki niya guys. Tingnan niyo kung gaano kalaki. Oh. Oh. Ang laki niya, ang lapad. Para yan sa pata, kung ano man niluluto ni Louie Boy pag may mga bisita or may family coming. Ito, isang set ito na ano, hindi ko pa na, mga plato na ano ko na, ayos ko na. Yun, hindi pa. Ito nga pala guys, sa mga nagtatanong kung anong ginagamit kong camera, usually, ito, GoPro. Yan. Or my cellphone. Or itong G7 na Canon. So, si Louie Boy ay ating gawa ng kape. Gusto niya yung kumukulo. Ayaw niya nang hindi mainit. Init. Malaki ang. Pipinturahan ko to.
Alin? Nakita mo yung brush? Gray. Ang alin? Ito, yung semento. Oh. Yeah, that would be nice. Saka yung doon. Sa gilid doon, no? Tingnan mo. Kailan mo pipinturahan? Pagka nagkaroon ng time. Oh, that would be nice. Thank you. Coffee time! Coffee tayo? Ano, mainit? Kahit mainit, talagang hindi maiwasan ng kape. At gusto ko mainit na kape. Okay yun, sa akin. Ang ganda ng ano, oh. Ah. Sikat ng araw. Kaya lang mainit talaga. Saka hindi masyado. Walang hindi masyado? Ngayon, hindi Today? masyado. Oh, that's Alam good. mo, paano na yan? Pa-cool down na. I hope so. Yeah, kasi ang sabi ng Pag-asa hanggang mid of May. Ang init. Oo, kaya ano na ngayon? 3? Oh. O, edi ano? 3 ba ngayon? Pa-cool down na yan. Cool down. I hope so. Yeah. Okay. So, ano ka lang? Anong kakainin mo? Pandesal lang? Ano mga kakainin natin? Meron akong isda. Ang gusto mo. Mamaya na yon. Mamaya na yun. Ano nga gusto mo? Ano lang? Tinapay, pandesal. You want it now? Pagpasok ko. Oh, okay. Sabihin mo kasi, ano ko pa yun? Ay, buksan nga ko pala ang air fryer para magamit ko mag-init ng pandesal. Para hindi na yung, may maliit kaming oven, doon pa ako nag-iinit eh. O, sige. Ang sarap po. Mainit na mainit. Yun ang gusto ko sa kape. Kasi ang kape para sa akin, kailangan mainit. Okay guys, thank you. Eto guys, ito na yung air fryer na binili natin kahapon sa S&R. Ang price niya, di ba yung pinakita ko was 5,600 something. Para pala yun sa 10 liters, which is not available. Ito, 7.2, which is actually very big already. Tamang-tama ang size niya kasi kahit na maglagay ka ng manok or whatever na malalaki, pwede. Tapos, ano lang ito siya, 4,995. So, mas cheaper siya doon sa napakita kong price. So, I'm happy. So, sa nagsabi na kailangan mo ng air fryer, ayan na, nakabili na tayo. Salamat sa Diyos. Dahil kasi, nung unang-unang nauso ang air fryer noon, bumili ka agad ako. Ay, nagtagal siya ng ilang taon hanggang na uwi na kami dito, buhay pa siya. Kaya sabi ko noon, pag ang air fryer nasira, it's one thing that I want to buy right away. Kasi, mabilisan lang pa, kahit mga french fries sa mga bata noon, or ang pizza nila, dyan na nila iniinit, tinapay, tapos manok, yung chicken leg, nilalagyan ko lang ng marinade, tapos pwede mo nang ilagay dyan. May ulam na, mabilis lang. At saka, ang gusto ko sa air fryer, number 1, is hindi makalat. Diba? Andun lang siya. Yung dumi niya, nandyan lang. Kaya yun lang lilinisin mo. Tapos ito, dusting ka lang dyan. Hindi kagaya nagpiprito ka. Which is iba pa rin ang prito kasi, lalo pa sa mga bagay na kailangan mo i-deep fry, for example, iba pa rin ang pagprito. Pero pag nagprito ka, makalat, talsik, ganon. Tapos ito, very compact, madaling linisin. So, yun ang gusto ko sa air fryer. Guys, Indian mango, nakatsyempo ko ng yung hindi maasim. Yun yung sa S&R kahapon na binili niya. Anong bagoong ito? Wala nang pangalan. Barrio Fiesta ba ito? Barrio Fiesta? Ako patis lang ang ko dyan guys dahil kasi hindi ako kumakain ng alamang. Alamang tawag doon Alam niyo friends, sa totoo lang, masarap ako magluto ng bagoong. Ayun, kilala siya sa bagoong. Ay nako, pag natikman niyo, ako pag nagluto ng kare-kare, gumagawa akong bagoong. May nabibili kasi isang boteng ganyan, di ba? Yung pink pa. Oo, niluluto ko yun, ginigisa ko. Oh. Sarap. Kanya pag ako nagkare-kare, matipid. Kasi bagoong pa lang. Ulam. Ulam na. Bagoong na lang kakanin nyo. Hindi nyo nakakanin ng kare-kare.
Ang sarap nito. Oh. Kilala din si Louie Boy sa kare-kare niya. Masarap siyang magkare-kare. Kasi ilang beses akong bumili, ilang beses kaming bumibili. Ano siya, maasim. Pero ito, na-tsempuhan ko. Bili naman ako ng bili. Dahil kasi nag-aantay ako ng makatsempo ng matamis. Ito, hindi naman matamis na matamis. Siyempre, may asim din to. Kaya lang, yung talagang lasang Indian mango na hindi puro asim. Yun. Malutong. Guys, ayan pala yung ano ko. Dumating na yung mga basahan. Mga bagong basahan yan. Pag nakakita kasi ako ng sale na basahan na gusto ko, binibili ko, iniipon ko. O, hindi na ako, kasi hindi rin murang basahan Sa SNR, mas mahal pa ang basahan nila kaysa basahan sa Amerika. Nakikita nanonood kasi ako ng mga vlog ng mga SNR, mga ganun, para alam ko kung magkano mga presyo, para alam ko kung anong pwedeng iuwi. Ayan, pag nakakita ako sale, binibili ko, ayan na sila. O, hindi na ako bibili ng basahan. Ang dami-dami na yan. Meron pa ako doon na, sa kusina na, sa unang shipment. Ayan. Guys, mag-bill reveal tayo, ha? Bill reveal. Kasi ako, pag nanonood ako dati ng mga retirees sa Pilipinas, ibang lahi man, o mga Pilipino, I'm wondering always kung magkano mga bill nila. Diba? Doon sa Amerika, sa California, pagka summer, ang aming bill is more than $300. Almost $400. Pagka summer, kasi Sa kuryente. sa kuryente dahil sa aircon. Pagka naman winter. Pagka winter naman, yung gas bill namin na Yun ang normally mga $30 lang siguro yun. Yun naman nagwa $100. Kasi nag-heater ka naman. Pag summer, sabay ang kuryente at saka tubig. O tubig, Kasi dahil kasi sprinkler sa damo. Tapos, pag winter naman, binabawasan namin yung frequency ng pagdilig, ang settings, kaya nagmumura ang tubig pag winter. Ito, una nating bill reveal. Teka, i-focus ko muna, ha. Ito sa Prime Water. Ito sa Water District. Okay? Tapos, ito ay from April 4th Hindi, yung to una muna. May 3rd. Ha? Yung una muna, yung lahati sa kanila, sila gumamit. Yung una, tinago ko na yun, nabayaran ko na kasi yun. Ang unang water bill namin was only 500 something, pero kalahati lang yun na nandito na kami sa bahay. Ang kalahati nun, wala pang tao dito sa bahay. So, ito talagang, bali, first full month namin na bill. Okay, ayan kanina lang to, 4 to 5-3. Ang Okay? sarap lang sa totoo lang. Ayan, sabihin mo na diretso, magpapabalat ka pa. Nagbibill reveal pa ako. Sarap. Para sa akin, gusto ko pa ng medyo pag yellow pa ng konti. Ayoko kasi na masyadong maasim. Teka, mag-bill reveal muna tayo. Okay. So, ito full month ito, na kami na ang gumamit. Ayan, ang ating, blurred. Ayun, 763. So, yan, dahil dilig kami ng dilig, dahil sobrang init, pati ang pool, dagdag kami ng dagdag ng tubig, dahil kasi nag-evaporate syempre sa init. So, yun ang yun na siguro more or less ang ating budget Monthly. para sa tubig, monthly. So, 7 magkano? 763. Parang asarapan na parang magkano lang yun. Walang magkano ba yun? Mga $15 lang siguro. Totoo. Kaya lang, dati magkano, ang bill namin nagti-300 din kami pagka summer. Nagti-$300 din kami. Yung tubig talagang, kasi nakaset yung sprinkler ko, nakaset yun ng everyday 7 days a week. Tapos, twice. 6 in the morning, AM, at saka 11 in the evening. Yun, nakaset 11 at yun. night. For 3 minutes each station.
Bali ilang station nyo? 1, 2, 3, 4, 5 stations. Front and back. Front and back na yon. Sa yung damo, yung yard sa sa long sa harap at saka long sa likod. Yung likod malaki. Maraming mga tanim-tanim din ako doon. Kaya yon nakaset yun ng twice sa a day. Twice a day. Kaya inaabot din kami ng 300 doon. Which is 7 days in a week. So continuous yun. Nakaset na yon yung timer noon. Ayun, kaya inaabot kami ng 300 ang bill namin sa tubig noon, dollars. So, parang sabihin mo, naku, yayaman tayo nito, $15 lang, kaya lang. Hindi na tayo sumusweldo. Yun. So, yung 763, pagka na amount after ng due date, babayaran mo 795. So, yun ang ating bill reveal sa water. Ngayon, ito naman ang sa tubig. Ay, kuryente. Ay, tubig, kuryente. Ang binayaran natin last time, 5,000 plus. Yes. Ganun din, kalahati lang din. Hindi, ano yun? Part ng, paano ba to? Paano ba to siya? Oo, may part yun na wala pa kami dito sa bahay. Pero ito talagang, so yun, 5,000 plus. Pero ito, yung full month na nandito na tayo. oo, pero ito, teka sandali. Ito guys, from March 17 to April 17. So nandito kami natulog na kami ng 19. So bale, the whole ano na to, sa amin na to. All months. So ang ating babayaran is, teka sandali. So ang ating babayaran is, nope, 8,693 and 86 cents. So a little over 100, mga 150 maybe. Dollars? So, mas mura. Ang laki pa rin ng savings natin compare doon sa California. Kaya lang, wala tayong income doon. May income pa tayo dito. Wala. Kaya nga. So, ganun ang buhay. Ganun lang ang buhay. Kaya kami ngayon, yun ang sinasabi namin na simple living. Mamimili lang kami ng kakainin namin. Nakakailangan. For a week, let's say, punta kami ng palengke sa pang market, public market, once a week. Tapos, yung mga kailangan, necessity, mga katulad ng sabon, toilet paper, paper towel, yung mga ganon. Tapos, iba rin ang bill namin sa tubig, sa drinking water. Nagpapadeliver lang kami ng tubig. Bumili kami ng So far, binibilang ko, we spend about 60, so, kada deliver 60 pesos. Dagdagan mo ng 10 para doon sa nagda-deliver. Bali 70 pesos. Twice a week. Mga mga about 2 times a week. Twice 10 days, in 10 days. Yeah. So about every 5 days or so. Ang lakas namin sa tubig. So, plus yung daily ko na in the morning na 750 ml. Doon na rin namin kinukuha yon doon sa dispenser. Tapos, siyempre, yung kape-kape. Malakas kami sa tubig, sa totoo lang. Yung dalawang bottle, 2 galon ba yun na tubig? Ano yun? Inabot ng less than a week, ano? Less than a week. Less than a week. Yun. So, bali sa isang buwan, nagkakapag-deliver tayo ng mga siguro 5-6 times. In a month. In a month. So, Yes. bali sabihin mo 5 times 7, mga 350. Yes. Or 6 times 7, mga siguro 350 to 420 pesos. 300. 50 peso, 50. mga ganon. Ang iniinom natin doon, bottled water. Oo, ng Costco. Which is magkano ang isang box? Isang Bali 4.99, 35 pieces. 35 bottles. Pero meron pa yung CRV. So, inaabot ka ng
mga ano rin, mga $8-9 din per pack. Oo, kung bumili kami, Si 6 each time. 6, 5 cases. Ang bilis lang din maubos. 2 weeks. Every 2 weeks. Meron naman sa ref na merong filtered water, kaya lang hindi naman pangit ang lasa, kaya lang nasanay na kami doon sa Costco water. Meron kami tubig sa ref. May water dispenser kami sa ref. Na filtered, pero wala, hindi. Mga bata iniinom nila, pero kami hindi. Kami umiinom, pero usually bottled water. So anyway, yun ang ating mga bill reveal. So, sabi nila, asan ang simple living dyan? Ay, nasa inyo yung kung anong tawag nyo sa simple living, kung ano ang definition. Pero ang definition ng simple living doesn't mean para sa amin, maghihirap ka, naghihirap, poverty. No, that's not simple living. That's not simple living. Hindi yun ang ibig sabihin namin ng simple living. Hindi kami naghihirap ka, yung mga nakikita natin na yung talagang halos hindi makatatlong beses na pagkain sa isang araw, poor living yun. Oo, God bless them. God bless them. Hindi ibig simple means poverty, di ba? Yeah, hindi itong ginagawa namin simple living meaning poverty, no. Hindi wala kami awa ng Diyos, thank you Lord. Wala kami doon sa na yun, sa stage na yon, wala kami doon sa na yon. Tapos sa bracket na yon. Pero hindi, so at the same time hindi kami mayaman, simple lang. Ngayon, hindi kami maluho. Yun, I guess, yun ang ibig natin sabihin. Hindi kami maluho sa buhay. Wala kaming bisyo. Wala kaming bisyo. Kaya ako nga, ang bisyo ko lang doon, sa totoo lang, golf at saka bowling. Tournament bowling. Yun, magastos siya doon. Dahil kasi, napakagastos noon. Magastos. Pag nagaganon ka, yung mga bisyo na yun, even though healthy bisyo, it's not cheap. Dito, wala akong bisyo kung hindi yan. Magtrabaho dito sa bahay. So far, pero at least magkakaroon din ako ng mga activities dito. Bala ko ring magpunta ng mag-bowling dito. Dahil kasi may mga nag-message sa akin ng mga kaibigan ko from Pampanga sila, doon sa California, na meron daw dito nga bowling sa SM. Panay ang punta namin ng SM lagi, hindi ko nakikita o walang sign kami na nakikita na may bowling alley doon. So next time na punta natin, hanapin natin. Oo. Baka I'm not sure, okay? Pero alam nyo, nagdala ko ng dalawang bola ko, yung bowling ball ko. Kasi kailangan yan, meron kang sariling bola. Fitted sa yun, sa kamay mo, yung measurement. Ganon. Kaya nagdala ko ng dalawang bola. Yung pinaka-latest ko, nung hindi na ako nag-bowling doon, yun, dinala ko dito. At least, libre na ang bola ko dito. Yun, kaya katulad nun, mga simple living yun, kasama sa yun, sa buhay ko yun. Pagka nakita nyo ako nag-bowling, baka sabihin nyo, nasaan ang simple living yan, hindi simple living. Yun ang buhay ko na yun. Yun na ang talagang ang activities ko, yun ang life ko, doon sa Amerika. Yung golf, dito wala pa akong alam dito na golf, pero alam ko meron ditong driving range dito raw sa loob nitong subdivision namin ng Metro Gate. Kaya lang hindi ko pa rin inaalam. Kung meron diyan na at least driving range, at least makakapalo-palo ako, ganon. Tapos if I decide to play golf, mag-golfing ako, hanap ako ng malapit para at least nasa ako sa hole. Doon ako bahala na, it depends. Kasi parang dito pa lang mabibisi na ako sa bahay. Ayun, yun ang kaya dito, ang sinabi namin, uuwi tayo ng Pilipinas, dito tayo mag-i-stay for good. Magpapabalik-balik na lang doon pagka yung bibisitahin namin yung mga bata at saka yung for physical check-up, yung once a year. Yun. Kaya simple, ang sabi namin, simple living lang tayo doon.
Kaya ang ginawa namin, bumili kami ng mga kailangan namin, mga necessity na talagang kailangan namin. At at least almost completed ng masasabi. Dahil kahapon nga, nakabili kami ng air fryer, which is doon, dalawang air fryer namin. Hindi naman pwedeng dalhin dito yung mga appliances dahil kasi 110 lang yun, 220 dito. Kaya kailangan namin bumili dito, na which is yung talagang ginagamit namin. Kaya yung sinasabi ng iba na yan ba ang simple living, pumunta ka nga sa lugar namin, hindi ganon. Ang sinasabi lang namin, magiging simple na ang magiging buhay namin dito sa Amerika. Hindi kami maluho. Number one. Hindi naman kami maluho. Katulad yan. Kahit sa, kaming mag-asawa mula noon, hindi kami, pagkakailangan, pagka may pera, pagka-afford, binibili. Katulad yan. Pero pag wala, or hindi mo afford, or hindi kailangan, hindi, wala. Yung Fortuner, the second day namin, talagang binili namin yun dahil kasi mahirap ang wala sasakyan. Paano kami pupunta ng SM? Paano kami mamimili ng mga kailangan namin kung wala sasakyan? Kaya the second day, ng pagdating namin dito, which is, God's will naman, na pagpunta namin sa dealer, meron kaming nakita na kaagad ng gusto namin na which is in-expect namin o order pa, yung gano'n. Talagang lahat iginagayad kami ng Panginoon Diyos. Yun, nakuha na namin the same day pagpunta namin ng dealer. Kanya yun, excuse me. Pagka pupunta kami ngayon ng SM, pupunta kami ng public market na lang. Isipin nyo, yun ang dala namin, yung SUV, yung Fortuner. Pupunta lang kami dyan sa kanto pag gusto namin kumain sa gabi ng o anong oras ng Jollibee. Yung dala namin, yung SUV. Pupunta kami naubusan kami ng gulay o pang, sahog or dilata na, pupunta kami ng Pure Foods. Pure Gold. Pure Gold. Pure Gold nga ba? Pure Gold. Pure Gold. Diyan lang yun sa Pandan. Naka-SUV kami. Yun ang hindi simple living. Okay? Kanya naisip ko, bagay nasa Amerika pa kami, i-decide ko na langga, bibili tayo ng what we call this, e-bike. Para kako yung pagkapupunta tayo sa labasan, ganito, ganito, e-bike lang nga gamitin natin. Which is necessity rin yun dahil kasi nasa loob ka ng subdivision. Lalabas ka lang sa labas ng subdivision, mahaba-habang lakarin na yun eh. Kaya nasa isip na namin e-bike. Pero meron nga na mga nag-message sa akin na hindi raw advisable o hindi recommendable ang e-bike. Kanya alam nyo, napunta ako ngayon sa tricycle. Sasabihin nyo naman, yan ba ang simpleng buhay? Simple. Dahil kasi instead na yung SUV ang gagamitin namin papunta ng SM, papunta ng Pure Gold, papunta ng Jollibee, papunta ng 7-Eleven, instead na yung SUV na sasakyan, na kotse, at least tricycle na lang mula dito sa amin hanggang doon sa labas hanggang sa public market. Yun ang gagamitin namin, tricycle. Oh, hindi ba? Kaya naging simple ang buhay namin, magiging simple. Pagka nakuha ko na yung pag nagawa ng sidecar, in 2 weeks daw, pero meron ng motor, kaya lang hindi ko pa kinukuha dahil yung pamangkin kong kukuha. Kaya pagka nakita niyo yun, sabihin niyo na naman, yan ba simple living? Yan ba? Ganito? Kaya at least, ayun, naipaliwanag namin kung ano yung simple living na sinasabi namin. Kasi, at saka yung simple natin, pwedeng hindi simple sa kanila. Yeah, oo, ganun yung yun eh. Simple ni, sino ba yan? Kung sino mang malaking tao, mataas na, hindi yun ang simple natin. Oo. Katulad nyo, iba-iba naman ang tao. Katulad nyo, inahahambing nyo kami sa simple. Sabi nyo, may nagsabi, simple living ba yan? Punta nga kayo sa amin. Huwag nyo i-compare yung sitwasyon namin sa sitwasyon nyo. Dahil galing kami ng Amerika. Sa totoo lang, galing kami ng Amerika. At doon, sa totoo lang din, ang sasakyan namin 4. Hindi ko sinasabi to. Naka-Mercedes kami doon, 2 Mercedes. SUV rin, ML350, tsaka CLA 250. Hindi ko na dapat banggitin to sana. Pero kaya lang, doon sa mga nagsasabi na gano'n, na yan ba simple living, isipin nyo yun.
yun ang talagang nasanay na kami sa ganung buhay. But we work hard for it. Kaya bababa kami, kaya ang tawag namin, magsisimple na lang ng buhay natin. Simple living tayo dito sa Pilipinas. Yun ang sinasabi namin, simple living dito. Hindi naman ibig sabihin magsisimple living ka, magpapakahirap ka. No. Ilang dekada tayo nagtrabaho para gumanda-ganda naman ang buhay. Oo, pinaghirapan. Pinaghirapan. As in, pinaghirapan kung ano man ang meron na kami. Eto, ngayon, Pero, kumpara sa Amerika na buhay namin, this is very simple. Very simple to, pagka ikukumpara nyo yung buhay namin sa Amerika. At saka kahit sa karamihan sa Pilipinas, oo, maraming mahirap sa Pilipinas, pero ganyan ang Pilipinas parang extremes. Masyadong mayaman or masyadong mahirap. Ang mga middle, nandun sa iba't ibang bansa, nagtatrabaho para sa ikabubuti ng pamilya nila, para sa ikaka-improve ng next generation. Yun ang ginawa namin. Correct. Yun ang ginawa namin. So, your simple might not be our simple, and his simple might not be our simple or your simple. Correct. So, ganun lang. Correct. So, don't judge us for saying simple living. Simple living ba yan? Meron kayong ganito, meron kayong ganyan. Well, this is our simple. Yeah, pero ganun pa man, doon sa inyo, yung mga ganon, na nagko-comment ng ganon, thank you very, very much for watching. Thank you so much. Salamat sa inyo sa panonood. Okay? At sa pag-comment, kasi dyan ang nabubuhay ang ating channel sa mga comments, masama, hindi maganda, or nakakatawa, or bashing. That's where life is in YouTube. Yes. We thank you everyone for taking the time. Kaya yan, mag-comment ka. Minsan may gusto kang sabihin pero nakakatamad mag-type. Pero you took the time to type. I mean, you're wasting your time. I mean, not wasting, You took the time. Para mag-type. Which is, naintindihan namin, Kuya. Thank you so much. Thank you. At saka sa mga bagong subscribers. For watching and for commenting. Thank you guys. We really appreciate it. Yeah, doon sa mga bagong subscribers. Lalong-lalo na sa mga OFW. Yan ang talagang hindi mawawala sa pasasalamat ko. Yung mga OFW na katulad natin na nag-migrate tayo sa Amerika. I was like 28 years old nang pumunta ako ng California. Nag-stay ako sa California ng 45 years. Kaya that's good enough for me. Gusto ko naman ma-experience dahil kasi parang yung buhay ko medyo imagine 28 years old. Hindi masyadong matanda pa yon. Kaya medyo marami pa rin akong hindi nga napuntahan ng Amerika, ng Pilipinas bago ako pumunta ng Amerika. Kaya it's about time. Unang-una, Pilipino kami. Kami ay tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya hayaan nyo na binigyan namin ng time yung sarili namin na to spend time here in the Philippines. You know, nakasama kayo ng mga kababayan natin. You know, yun ang nasa isip namin. Hindi yung kung napunta na kami ng Amerika, kakalimutan na namin ang Pilipinas. Maraming ganon. Pero kami, hindi. We still want to spend time with, mingle with Filipinos, environment, puntahan dito. Gusto rin namin ma-experience yun dahil nga bata pa naman ako noon, 28 lang. Kaya gusto ko rin mapuntahan din yung mga lugar na hindi ko napuntahan noon. Ayun, pero sa amin, simple yun. That's what we call simple living. Okay? So, maliwanag tayo, ha? Awa ng Diyos, yung dalawang anak namin, ayun, meron silang sarili nilang band, yung Dream Ivory, which is meron silang 3 million listeners a month. At saka nag-travel sila sa Amerika. On Spotify. Oh, I mean, in Spotify. Doon meron silang 3 million at least listeners a month. Tapos yun, nagtutour sila sa Amerika and Canada. And I think one of their songs, yung Welcome and Goodbye, na ginawa nila yun, high school sila, nung nag-start silang mag-make music.
is now more than if I remember it right, more than 125 million plays. Kumbaga kung sa YouTube pa, views. Yun, plays. Kasi play, P-L-A-Y. 100 million. S, plays. Kasi music audio. So, it's ganun karami. Yun. Kaya yung sinasabi ko na gano'n, na pinaghirapan namin yun. Dahil gusto namin mailagay, siyempre, lahat naman tayong magulang, gusto natin mailagay yung mga anak natin sa tamang kalalagyan. Yung if we can give the best of the best, gagawin natin para sa mga anak natin. At saka obligasyon lang natin yung bilang magulang na palakihing mabuti ang ating mga anak. But hindi obligasyon ng anak na tulungan ang mga magulang, tayo magulang. Kung tutulungan ka, bonus. Kung sila, bigyan ka, abutan ka, or, kumikita na sila, o itong budget nyo, isang buwan, itong panggastos nyo, good. Pero kung ayaw nila, hindi nila obligasyon yun. Hindi natin sila mauobliga. Pero tayo bilang magulang, obligado nating mapabuti ang buhay nila. Ngayon, para makabayad lang sila sa ganong sitwasyon na magulang, malalaman nila ang kahirapan ng magulang at makakabayad lang sila pag naging magulang na sila. Correct. Doon ngayon mangyayari yung ginawa natin sa kanya. And then, as we go on, ganun ang mangyayari. Okay? Kaya ako ngayon, minsan nakikita nyo rin mga name brand na sinusuot ko. Louis Vuitton ng mga bag, sapatos ng mga Balenciaga, brand name, branded. It's good you mentioned that para hindi nila sabihin, yan ba ang simple living? Naka-Balenciaga. Gucci wallet, Gucci Hermes na sintron. Dahil sa mga anak namin yun, ibinibigay sa akin yun. Let's say, pagka birthday ko, bigyan akong wallet, bigyan ako ng ganito. O kaya pagka, bigla na lang, Dad, binili kita ng ganon, Balenciaga sapatos. Yun. Para na sa ganun din, pagka nakita niyo yung mga branded name na branded na mga gamit ko, hindi ako bumili noon. Wala kaming pambili. Unang-una hindi ako bibili dahil napakamahal. Unang-una, wallet na trade na Louis Vuitton, magkano? $400, $500. I'm not gonna buy it. Hindi ako bibili noon. Hindi ako bibili. Bibili ko yung medyo mababa ng konti doon. Pero hindi ako bibili noon. Slippers, yung slip-on. Meron akong Balenciaga, meron akong ano yung isa ko? Gucci. Puro bigay lang ng mga bata. Pagka nakita niyo, sabi, yan ba simple life, living? Bigay lang din ng mga anak ko yun. Kanya pag nakita niyo kung branded ang ang gamit ko, bigay ng anak ko yun. Ngayon, sabihin niyo, masyadong pusteryoso, yan ba simple living? Bata pa ako, pinanganak akong ganon. Talagang lumaki ko ng talagang pag lumabas ako, lagi akong nakaayos. Hindi na nga lang uso yung yung burlolo, yung mga alahas. Kumpleto ko niyan. 2 singsing, isang relo, ilan ang relo ko na, mga may pangalan. Meron akong bracelet na puro gold. Meron akong pendant na 1 ounce na ginto. Bar. It's a gold bar. 1 ounce. Tapos may frame yung ginagawa kong palawit yun. At saka ibig sabihin, meron bukod doon, meron pa. Kaya lang, hindi na uso ngayon yun. Kaya, nasa safe yun, nakatabi lang yun. Kanya yun lang, gusto ko lang maliwanagan. At least nagkaroon ako ng chance na maipaliwanag sa inyo itong buhay namin ngayon. Dahil kasi ito na ang second chapter ng buhay namin. Kaya wala akong sawang pasasalamat sa inyo dahil kasi sa buo at walang sawa niyong pagsuporta. Kasama kayo sa pangalawa o second book ng buhay namin. Kasama namin kayo. Kaya thank you so much. Maraming salamat sa inyong lahat. Eto na guys. Boom. No, I'm talking to the vlog. Kala niya siya kausap ko. Etong ating gulay, pechay. Pechay. Higop kayo guys ng sabaw, oh. Maasim-asim. Pan muna natin.
Tapos kain na tayo. Ayan guys, wala kaming TikTok pero meron kaming talakitok. Ang sarap ng sabaw niya oh, dahil preskong presko. Ooh. Sinigang na talakitok. Kain na tayo. Salamat sa lahat na nanonood. Teka, mag-ano tayo guys? Shout out. Okay guys, yun lang tingnan nyo, yung ano ha, yung ating ulam habang tayo ay nagsha-shout out. Eto na, shout out. Joanne from Singapore. Jack from London, UK. Of course, Jean Presto from California. Oscar from London. Rina Bahar or Bajar from Clearwater, Florida. Miraface from Seattle, Washington. Rose Masuda from Japan. Arigato, sister. Gozaimasu. Raquel from New York. Jenny Sakil from Vallejo, California. Wilma Olpindo. Granny Mary from Murrieta, California. Hi, Granny Mary. Sa Lake Elsinore kami dati. Malapit pala tayo sa isa't isa. Helen Cuenca from Brentwood, California. My friend Rhea Isela, I hope to meet you one day. Anita Bateman from Pennsylvania. Rogelio Bayudan. Chona Telesforo from Canada. Hello sa inyo lahat. At sa aking mga coworkers sa Urgent Care from Kaiser, Ontario. And my family and our families in Chicago and California and Rojas City at saka sa Bulacan o kung saan pa man kayo. Hope to see you soon. At saka sa aking tita, si Tita Gamay, Ana Bolima. See you soon. At sa aming mga relatives din sa Japan, sa side ni Daddy. Okay guys, Louie Boy, nasaan na yung listahan mo? Shout out din kay Benji and Ivy Medina from Angeles, Pampanga. Nandito sila ngayon. Benji, Ivy, thank you very much for the information ha. Doon sa binigay nyo. Ano rin sila, taga US din sila. Tsaka kay Elmer and Penelope from Florida, USA. Elmer, Penelope from Florida sila. Sige ha, shout out sa inyo ha. Lagi kayo mag-iingat at laging magdadasal. Ganon din kay Nora Rilon from USA. Maricel Diang Hoxon, USA din yan. Si Violeta Knight from USA. Corazon Bisda, dating taga New York, Jersey, USA. Ngayon, nandito siya sa Philippines. At saka kay Maria Teresa Jacket. Shout out din kay Cory Castillo Navaja. At kay Esther Alejandrino Bowman from Texas, USA. Ayan, shout out sa inyong lahat. Sa aking mga viewers, silent viewers, tsaka yung mga subscribers ko. Shout out sa inyong lahat. Si Roland Limson. Ronald, keep the good work. Pasayaw-sayaw lang, pakanta-kanta lang. Okay? Okay, shout out sa inyong lahat. Na lang sa susunod na video ulit. Thank you so much. I love you all. Bye-bye.